joy and gladness. Jesus said, satisfies conscience and this is what He said to me. Jesus is wonderful, mighty to deliver. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Amen. Once a slave, now I'm free, free from condemnation. Jesus gives liberty and full salvation. Now the sins of the past have been all forgiven, and my name is inscribed on the book of heaven. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. He's saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Living here with my Lord in a holy union, day by day, all the way, holding sweet communion. Praise God. Oh, what change grace hath brought in my lowly station, since my soul has received full and free salvation. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Wonderful, 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 Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise. For the last time, wonderful. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Amen. Praise God. Wonderful is our Redeemer. Amen? He keep us safe. Sabi ng awit, iningatan niya tayo. Amen? Hallelujah. Saan? Sa kapahamakan, sa kasalanan, sa maraming bagay na hindi magdudulot ng maganda sa atin, mga kapatid. Kaya wonderful is my Redeemer. Amen. Sa pang-awit, oh, I want to see Him. Stanza once again. As I journey to the land, singing as I go, pointing souls to Calvary, to the crimson flow. Many arrows pierce my soul, from without within. Hallelujah. But my Lord leads me on
Listen. And my Lord directs my bark. He that safely keeps. Amen. And He leads me gently on through this world below. Because He is a real friend to me. Oh, I love Him so. Praise God. Oh, I want to see Him. Look upon His face. Amen. There's a sing forever of His saving grace on the streets of glory. Lord, let me lift my voice. The cares all past, home at last, ever to rejoice. Oh, I want to see Him. Oh, I want to see Him. Look upon His face. Amen. There's to sing forever of His saving grace. Hallelujah. On the streets of glory, I'm gonna lift my voice. Hallelujah. Cares of past, home and last, ever to rejoice. Cares of past, cares of past, home and last, ever to rejoice. Amen. Hallelujah. Praise God. Napakasarap awitan ng Panginoon. Napakasarap ng mensahe, mga kapatid. Lahat ng kabigatan, lahat ng nagpapalumbay sa atin ngayon, matatapos yan. Amen? At tayo pupunta sa ating bahay. Hallelujah! At doon, naawit tayo. Ang sabi ng awit, we will sing forever of His goodness. Amen! Hallelujah! Napakadakila ng ating Panginoon. Hallelujah! Tunay na napakabuti niya sa ating buhay. Praise the Lord. At salamat sa mga awitin na yan. Tayo magpapatuloy, mga kapatid. At nais kong buksan ang pagkakataon para sa ating testimony and song offering sa mga oras na ito. Meron po bang papel dyan? So wala. Okay. So kung wala ay magpapatuloy tayo, mga kapatid. Sapagat ang ating napagkasundan, kailangan natin magbigay ng papel para tayo ay matawag sa mga testimony and song offering. Okay po? So magpatuloy tayo. Praise God. At ini-invite ko ba sa pagtayo? Tayo ay magpapatuloy sa mahalagang bahagi ng gawain ito. Walang iba. Pagbabahagi ng kanyang mga salita. Ang pagkain ng kanyang mga salita. Praise God. And if we believe that God can do something for us today, hallelujah, reach out to Him. Reach out to the Lord. Hallelujah. Ulitin natin ako sa amin. Reach out and touch the Lord. Reach out and touch the Lord as He passes by. You'll find He's not to be seen. Hallelujah. To hear your heart's cry. He's passing by this very moment. Your needs to supply. Praise God. Reach out and touch the Lord as He goes by. Once again, reach out and touch the Lord. Pastor. By this moment, your needs
time. Reach out and touch the Lord. Reach out, touch the Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Nais ka namin mahipong muli, O Diyos, sa gabi ito. Mahawakan ang iyong laylayan ng damit. Hallelujah. It's not your peace. Yes, Lord. Heal your heart. Hallelujah. He is passing by this moment. The Lord is passing by this moment. Hallelujah. Reach out and touch the Lord as He goes by. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Atin purihin ang Panginoon. The Lord is passing this moment. Hallelujah. And as the Lord is passing by, we can touch His garments by faith. Ating mahawakan ang laylayan ng kanyang damit sa pananampalataya. Ibig sabihin, meron tayong pag-asa sa gabing ito, mga kapatids. Hindi tayo lalampasan ng Panginoon sa gabing ito. Aabutin niya tayo ng kanyang biyaya, ng kanyang mga salita. Hallelujah. Let us all pray. Panginoon, muli minsan pa kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa gabi ito, O Diyos, na minsan pa Ikaw ang nagkaloob ng biyaya to gather here sa iyong presence, Lord. At minsan pa Ikaw ay aming mabigyan ng pasalamat, papuri, Panginoon, sa gabing ito. Hayaan, O Diyos, sa mga simpleng mga awit na ito, O Diyos, simpleng mga pagpapahayag, ay may pahayag namin, Panginoon, ang kagalakan sa aming mga puso. Na Ikaw ay tunay na Diyos na tapat at dakila sa lahat. And you deserve, Lord. Sa gabing ito, you deserve the praise and the glory sa iyong mga banal. Salamat sa iyong mga salita na patuloy pinapakanin sa aming mga kaluluwa at paglalagay, Panginoon, ng pagkauhaw. Because ang pagkauhaw na ito, Diyos, ay sa iyong karangalan lamang, Panginoon. Hindi na ito pagkauhaw sa mga bagay ng lupa, ng mga bagay ng sanlibutan, kundi ito'y desire upang aming pang maabot ang iyong mga plano sa uling mga araw na ito, Diyos. Lord, minsan pa'y bayaang Ikaw lamang siyang madakila with this fellowship, Lord, sa gabing ito, Diyos, habang kami ay paparoon sa iyong banal na presensya. Habang kami, O Diyos, muli mag-aaral ng iyong mga salita, O Diyos, bayaang Ikaw ay mangusap, magturo, magpaalala, bayaang pahayag mo muli minsan pa ang iyong salita sa aming kalagitnaan. At makita pa namin ang iyong mga kadakilaan, O Diyos. Mahayag pa sa aming kalagitnaan, O Diyos, ang iyong mga pangako, O Diyos, ang iyong kabutihan, katulad ng aming inawit kanina, Lord. Ang aming buhay ay pinupuno mo ng kabutihan mo mula sa iyo, O Diyos. This life is being filled with your goodness, O God. At bayaan, Panginoon, sa gabing ito ay may pahayag namin ang lahat ng bagay. At sa ilang namin, Panginoon, pinagatiwala lahat with your word. Hallelujah. At bayaan Ikaw mangusap minsan pa sa aming mga puso at magpahayag that you are here tonight, Lord. Narito ka, Panginoon, upang kami ay samahan at hindi lamang samahan, kundi kami ay palaguin sa lahat ng bagay. Upang dagdagan ang aming pananampalataya that we may stand against the wiles of the devil sa uling mga araw, Lord. And because we believe na napakaisi na ng mga panahon at araw, hindi na Panginoon maglalao ng mga oras ay napakaiksi na lamang. Kaya salamat for giving us this grace, this opportunity na kami ay patuloy pa makatayo sa iyong harapan, Lord, at makapaglingkod pa sa iyong kaharian. Lord, may you bless your word once again and may you bless our hearts. Ang iyong Santong Espiritu, ang siyang minsan pang malaya na gumawa at kumilos sa bawat isa. And help us, Lord, with our infirmities, Lord, kung mayroon mga kalagayan sa ganung bagay, Lord, at kung may mga bagay ng kahirapan, O Diyos, at kahinaan, Lord, Ikaw ang aming kalakasan sa gabing ito. Bayaan punuin mo kami, O Diyos, ng pag-asa, because wala kami ibang pag-asa kundi Ikaw lamang, O Diyos, sa uling mga araw. Your word, your spirit, O God, that guides your people into all truth sa uling mga araw na ito, O Diyos. Habang marami, Panginoon, ang tumatalikod sa pananampalataya at pinanghihina ang pag-ibig, nanlalamig ang pag-ibig sa iyong salita, O Diyos.
Narito ang iyong iglesia na iyong pinag-aalab. Hallelujah. Ang aming mga puso't kaluluwa, O Diyos, ay nagsasabi, kailangan namin ang iyong kabanalan, O Diyos. Kailangan namin ang iyong tulong. Kailangan namin ang iyong pagkilos, O Diyos. Kailangan namin ang apoy na mula lamang sa iyo sa uling mga araw na ito, Lord. Fill our hearts, Lord, with your words once again, with your grace, with your presence sa gabing ito, O Diyos. May you bless your word at sa iyo lamang namin, Panginoon, pinagkitiwalaan lahat ng bagay. Sa iyo ay aking maingat na binabalik. Sa iyo ang papuri at pasalamat pagdakila sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen and amen. Ating palapak kami sa Panginoon. Praise God, puri ng Diyos. Isang magandang gabi ang aking pagbati sa bawat isa sa pangalan natin Panginoong Kristo Jesus. Ating buksan ang ating mga Biblia sa pagkakataon nito and we can once again read the scriptures. At ating sama-sama basahin sa aklat ng Maawit. Let's open our scripture in the book of Psalms 130. Ating basahin from verse 1. Psalms 130. Out of the depths I have cried to you, O Lord. Lord, hear my voice. Let your ears be attentive to the voice of my supplications. If you, Lord, should mark iniquities, O Lord, who could stand? Verse 4, but there is forgiveness with you, that you may be feared. Everybody say amen. Puri ng Panginoon, let's all be seated. Bawat sa ay malayang makaupo. Puri ng Panginoon sa kaniyang biyaya sa gabing ito. Once again, nandito tayo para magpahayag muli ng ating mga daing sa Panginoon. At pag tayo nawa mapagod sa paghingi ng mga panalangin sa ating mga pangangailangan. At habang hindi pa tapos ang mga plano na ito ng Diyos, naniniwala tayo na marami pa tayong pangangailangan sa buhay bilang mga mananampalataya. At lahat ito ay ating matatamo lamang by His Word. Huwag niyong kalimutan mga kapatid na wala tayong ibang pupuntahan sa uling mga araw kundi ang mga salita lamang ng Diyos. At ito ay sinabi ng Scripture na mapapakinabangan natin sa lahat ng bagay. Sa ikatututo, sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, sa paglakad sa buong katwiran ng Diyos. At buto tayo sa isang maiksi lamang na pagbabahagi o isang kaisipan na gusto ko lang puntahan at may part na nagbigay ng inspiration sa mga salita ng Diyos last Sunday habang nag-share ng ating elder, Brother Timothy. At ang ating paksa sa gabi ito is about hope in the Lord's forgiving love. At ang ating subtitle ay yung sinabi ni Han David sa Panginoon, what if God will mark our iniquities? Last Sunday, nakita natin ang napakasarap ng mga salita ng Diyos. Yun ang mga pinagpala ng mga salita ng Diyos, mga kapatids. Ang sabi dyan, if you, Lord, were to keep accounts of guilty deeds, sa isang version, Lord, who could stand? But there is forgiveness with you so that you may be revered. Ang revered ay ang pagkatakot sa Diyos o ang pagrespeto sa Diyos. And last Sunday, sa ating narinig, napaka-simple ng ilang mga bagay, no? But I believe yun ay mahalaga sa atin upang tayo ay lumago sa paglakad sa pag-ibig ng Diyos. Totoo na hindi po madali lumakad sa lubos na kalooban ng Diyos. At pwede natin sabihin na napakahirap at totoong mahirap lumakad sa kalubusan ng salita ng Diyos, sa tinatawag na perfect will ng salita ng Diyos. Lalo na kung pag-uusapan ng pag-ibig at ang pagpapatawad. Subali, tayo nagpapasalamat sa Panginoon dahil may salita siya na tinuturo sa atin
At ang kalooban ng Diyos ay nangyari sa kanila na sumasampalataya at hindi lang naniniwala, kundi sumasampalataya sa bawat salita ng Diyos. Kaya naniniwala ako na mayroong malaking bahagi sa atin ang mga salita ng Diyos na ating narinig last Sunday to build up para higit pa na patibayin ang Iglesia ng Diyos sa ating panahon. Bagamat parang mayroong negative connotation yung sa title pa lamang no, na binigay ng ating Brother Tim because ang kanyang paksa is about hatred. But niniwala ko na hindi na dapat makita pa sa atin ang salita na hatred, mga kapatids. Because kung ating kukunin ang kahulugan ng hatred, ang sabi ng dictionary, ito ay extremely strong feeling of dislike. So could you imagine, isang extreme, ano ba yung extreme sa Tagalog? Napakalakas na damdamin ng hindi pagkagusto o pag-dislike sa isang bagay o sa isang kapatid. It's about a feeling of strong emotional dislike. So isang malakas, isang mabigat, isang masidhi, yun sa malalim na Tagalog. Niniwala ko ng hatred ay hindi na ito dapat nakikita sa mga anak ng Diyos because ang scripture nagsabi na tayo ay hinugasan na ng salita ng Diyos. We can read it in 1 Corinthians 6 verse 9. Dati daw tayo nabubuhay sa gawa ng kalikuan, ng kasalanan. Binanggit dyan ni Apostol Pablo ang iba't ibang uri ng gawa ng kasalanan. Tayo nabuhay bilang mga idolaters, sexually immoral, mga adulterers. At ang iba ay nabuhay na mga homosexuals. Yet sila ay kinabahagan ng Diyos. So wala pong mabigat na kasalanan pagdating sa Diyos. Kapag ang Diyos, sabi ng Scripture, ang Diyos ay mahabag sa kanyang kahabagan, ang Diyos ay maawa sa kanyang ibig, kaawaan. At pagdating sa verse 11, sabi ni Pablo, ganyan tayo dati, such were some of you. And we agree, di ba? Lahat naman tayo ay nabuhay sa mga ganung bagay, or di man lahat dito na binanggit ni Pablo, pero in some way, ay nabuhay tayo sa anumang bagay ng kalikuan, sa pagtransgress, sa salita ng Diyos. Pero napakaganda ng sabi ni Pablo, sabi diyan, but you were washed, but you were sanctified. At wala tayong ginawang anumang bagay para tayo ay mahugasan sa ating sariling kasalanan or masanctify tayo sa harapan ng Diyos. Maaring ganap ang ating mga gawa sa harapan ng Diyos, but it takes only the blood of Christ para tayo ay malinis sa lahat ng bagay. Dahil sabi dyan ni Pablo, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and in the Spirit of our God. 1 Corinthians 6 verse 11. And that's why niniwala ako na hindi na ito dapat makapigil pa sa ating fellowship. Dahil tayo ay hinugasan ng salita ng Diyos, hinugasan tayo ng banal na dugo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Sino sa gabing ito ang nakaranas ng paglilinis ng salita ng Diyos? It is a reality, it is a truth, ito ay katotohanan sa atin na tayo ay nakaranas ng paglilinis. At kung hindi pa tayo nalilinis ng salita ng Diyos, there is something wrong sa ating tinatawag na pananampalataya. Yung ating kiniklaim na tayo ay mga mananampalataya sa huling mga araw. At ito na akin nabanggit last Sunday, ito ay mayroong manifestation. Ang Spirit ng Diyos na nasa atin ay mayroong manifestation. And that's why ang hatreds at alimang mga bagay na tawag niyan, hindi maayos na lakad sa harapan ng Diyos, sumasampalataya ko na ito ay hinugasan na ng salita ng Diyos sa ating panahon. Kaya sa gabi ito, nais kong puntahan, nakaisipan na ito na sabi ni Haring David, siya ay umaasa, siya ay nagbigay ng pag-asa, or siya ay umasa. So it's about hope in the Lord's forgiving love. At gusto kong bigyan ng pansin mamaya yung salita na, what if God will mark our iniquities? Nang ating balikan natin text, sabi diyan, out of the depths I have cried to you, Lord. So dito ay nag-express si David ng kanyang malalim na pleads.
isang malalim na paglapit o dulog sa Diyos. Out of the depths I have cried to you, Lord. Lord, hear my voice. Let your ears be attentive to the sounds of my pleadings. At naniwala ako na makaka-relate tayo sa bagay nito because naniwala ako na, katulad natin nabagit kanina, hanggat hindi pa tapos ang plano ng Diyos ng katubusan sa atin, mga kapatid, hindi tayo mauubusan ng pangailangan sa ating panahon. Yes, given na mga material na bagay, pero dapat sa gabi ito makita natin, masigit natin kailangan ang Espiritu ng Diyos na sumasama sa atin. At napakaganda ng ginawan o pinakita ni David sa part na ito because siya ay nagbibigay sa Diyos ng kaniyang panalangin or daing, pamanhik, leadings. Kung pag-uusapan ang ating mga personal na lakad, personal na pamumuhay, personal na pagharap sa word, sa salita ng Diyos, lahat tayo ay mayroong tinatawag na pleadings o pangailangan at tayo lang ang nakakaalam kung ano yung mga bagay na ito, mga kapatid. Ano man ang inyong mga damdamin ngayon, ano man ang inyong mga pinagdadaanan, katulad ng aming napag-usapan last Sunday after the service, sa biyaya ng Diyos ay pinapadama niya yung concern sa mga kaluluwa na sabihin natin na nagpapahinga, sabihin na hindi natin nakakasama sa mga fellowships, yet naniniwala ako na meron doon sa puso na desire, naghahanap sa Diyos, nauuhaw sa Espiritu ng Diyos, pero hindi lamang niyang hindi lang niya maihakbang ang kanyang pananampalataya dahil nga sa maraming mga bagay na bigat sa puso o sa buhay bilang mananampalataya. Pero tayo na mayroong karanasan sa kalakasan na ito. Di ba? Kahit man tayo nandito sa fellowship, maaring babad tayo lagi sa mga gawain, pero hindi natin may pagkakaila, mayroon tayong mga kani-kaniyang pleading sa Diyos. Kaya, how much more sila ng mga malayo sa fellowship o hindi na nakapaglingkod sa pananampalatayang ito. At tayo nga ay nag-express ng ating mga pangailangan, gaano pa yung mga nalalayo sa salita ng Diyos. And that's pinapaganda ng pinapakita ni David sa bagay na ito. Because ang kanyang tinitingnan ay ang kanyang kalagayan. Ang sabi diyan, if you, Lord, sa verse 3, were to keep accounts of guilty deeds. Sa New King James Version, sabi diyan, if you, Lord, should mark iniquities, who could stand? Sino ang makakatayo kapag ang Diyos ay nagmarka o nagtanda ng kasalanan? So dito ay pinapakita ni David sa kaniyang sulat, mula sa kaniyang damdamin, mula sa kaniyang malalim na puso, or buong puso na kaniyang pinapahayag sa Diyos, na siya ay isang tao rin na mahina, na mayroong mga nagagawang pagkukulang sa Diyos. Or mayroong siya nagagawa pa ng mga bagay na sabihin natin kasalanan, or transgress sa Word of God. At ano sa palagay ninyo mga kapatid, nakita ni David sa part na ito na kanyang isinusulat ang awit na ito? Well, approximately 1,000 years pa before the perfect sacrifice of all the sins. Nang ito'y isulat ni Han David, ang mga awit, ay 1,000 taong pa dating bago dumating ang perfect sacrifice. This is Jesus Christ para sa ikalilinis ng lahat ng kasalanan. Pero sa mga panahon na ito, as we know, ang Israel ay taon-taon, di ba? Sila naghahandog sa Diyos. Ang saserdote ay pumapasok sa Holy of Holies para maghandog ng alay sa ikapapatawad ng kasalanan ng bayan ng Israel. Kaya, kung titignan nyo, si David is aware, ang nakita ni David ay ang kanyang kalagayan, and he is aware
na siya ay meron pa rin nagagawa na paulit-ulit na kakulangan sa harapan ng Diyos. Aware, ibig sabihin, familiar siya na hindi talaga perfect ang kanyang lakad sa harapan ng Diyos. Hindi talaga sa buong panahon ay laging maayos ang kanyang ipinapakita sa harapan ng Diyos. At naniniwala ko, ganyan din tayo mga kapatids. Kailangan na natin maging aware or maging familiar tayo sa ating mga kilos, sa ating mga actions. Because dito sa sulat ni David, sabi diyan, what if God will mark my iniquities? Sa Tagalog sabi diyan, kung ikaw, Panginoon, yung mark, sabi diyan, magtatanda ng mga kasamaan, sinong tatayo? If thou, Lord, shouldest mark iniquities, sa King James Version, iniquities, kung ikaw ay magtatanda ng iniquities, sino ang tatayo sa harapan ng Diyos? Kung ang Diyos ay magbibigay ng accounts or gagawa siya of He will keep accounts sa lahat ng ating mga lakads. No? In particular kay Haring David, kay David mismo, ay napakagandang pleading ito sa Diyos. He is aware. Hindi sakdal ang kanyang lakad sa harapan ng Diyos. He is aware na meron siyang nagagawang pagkukulang. He is aware na meron siyang, o sabihin natin, na overlook niya minsan ang mga ordinances o mga kalooban ng Diyos. Kaya sa part na ito ay napakagandang tingnan mga kapatid. And let's read, ating bigyan ng foundation pa, Psalms 143. Kung pag-uusapan ang pagmamarka o ang pagtatanda ng Diyos, ang sabi diyan ni David sa 143 verse 1, hear my prayer. Lord, listen to my pleading. Answer me in your faithfulness, in your righteousness. Again, si David ay nagbibigay ng plead or pamamanhik dahil naghahanap siya ng katugunan mula sa Diyos. You know, isang magandang bagay na makita kapag tayo ay mayroong mga gustong ipaabot sa Diyos, alam natin na ang Diyos lamang ang tanging tutugon o makakatugon sa lahat ng bagay. Kapag tayo mayroong mga questions, mga bigat, mga damdamin na hindi maayos at gusto nating dalhin sa Panginoon, it only shows na mayroon tayo nakikita na ang Diyos lamang ang tanging makakasagot sa ating mga katanungan. Kaya sabi diyan, hear my prayer, Lord, listen to my pleadings, answer me in your faithfulness, in your righteousness. And do not enter into judgment with your servant. Ayaw ni David mangyari na dadalhin tayo ng Panginoon sa kanyang paghatol. At alam niyo ba, kapag tayo nakikinig ng salita ng Diyos, tayo ay hinahatulan ng salita ng Diyos. Ayaw makita ito, o ayaw ni David na humantong sa ganung bagay na dalhin tayo sa judgment sa harapan ng Diyos. Because sabi niya, for no person living is righteous in your sight. Dahil walang, ang sabi sa Tagalog, walang, sa verse 2, walang taong may buhay na aariing ganap sa harapan ng Diyos. So ito ay nagpapakita mga kapatid na si David is aware of his wrongdoings. Hindi man naging details ang mga naisulat sa mga bagay pa na nangyari sa personal life ni David. Pero naniwala tayo, like us. Bagamat hindi man tayo nagkikita lagi, hindi natin alam ang mga personal life ng bawat isa, except we know we are part of this fellowship as brethren, as brothers and sisters in Christ. Pero limitado ang ating mga nalalaman sa isa't isa. Yet, alam natin na mayroon tayong mga bagay pa na hindi pa minsan maayos sa harapan ng Diyos. At tayo lamang nakakaalam. Tayo lamang mayroong dapat na, tawag niyan, personal na plead sa Diyos. As much as we know, we can pray sa bawat isa. Pero maganda rin tingnan na mayroon tayong sariling pagpipleading
Because as we know, habang nandito pa tayo sa laman, marami pa rin tayong kahinaan na nagagawa sa harapan ng Diyos. For no person living is righteous in your sight. Punta natin sa dalitong Job chapter 9. Meron din magandang statement dito sa Job. Sa Job chapter 9, verse 1-3. Then Job answered and said, truly, I know it is so, but how can a man be righteous before God? So pinapakita dyan ay yung sarili mismo, yung sariling kakayahan ng tao. How can a man be righteous before God? If one wills to contend with Him, pag ginusto daw ng tao na makipag-contend o humarap sa Diyos, sabi dyan, he could not answer Him 1 time out of 1,000. Ibig sabihin, wala tayong maihaharap sa salita ng Diyos. Lahat tayo ay masusumpungan, nagkukulang lagi sa mga salita ng Diyos. Sa Job chapter 10 verse 14, tingnan natin. Chapter 10 ng Job, verse 14. If I sin, then you mark me. So, parang baliktad sa sinabi ni, kumbaga, salungat doon sa binanggit ni David, no? Pero, ang sabi dyan, if I sin, then you mark me, and will not acquit me of my iniquity. Ang pinapakita naman dito ni Job ay, ang Diyos ay hindi mapaglilihiman sa kasalanan. Ang Diyos ay nakakaalam ng lahat ng galaw, lahat ng ugali, lahat ng kaisipan, lahat ng bagay na ginagawa ng tao. At kapag tayo nagkasalanan, hindi ito magiging lingid sa Diyos. Kaya sabi diyan, it seems like it will be marked by God. Or sa word natin, ito ay natatandaan ng Diyos. Okay? Ito ay hindi magiging lihim sa Diyos. Sabi diyan, kung ako'y magkasala, iyo nga akong tinatandaan at hindi mo ako patawarin sa aking kasamaan. Of course, mayroong tawag niyan, mayroong tinatawag na biyaya sa Diyos. Kung handa naman magsisi, but ang Diyos ay hindi magpapatawad, di ba? Kung maging mababa ang puso ni Job, because of his sufferings, na ang Diyos ang nagpahintulot, na later on, na-realize niya na wala rin siya magagawa maliban ng Diyos ang nagkaloob. Kaya nga sabi niya, hindi lang tayo sa mabuti dapat nagpasalamat, kundi maging sa mga pangit na bagay, ay matuto tayo magpasalamat sa Diyos. Ang sabi diyan, ang Diyos ang magtatanda, o ibig sabihin, hindi makakalimutan ng Diyos ang mga bagay na ginagawa natin. O hindi magiging lingid sa Diyos ang lahat ng bagay. Then pagdating sa Isaiah 53 verse 6, familiar tayo sa talata nito, sabi diyan, all of us like sheep have gone astray. So in-identify naman tayo dito as like sheep na nangaliligaw, have gone astray, each of us has turned to his own way. Again, ipinapakita rito na mga talata na walang matuwid na sino man sa harapan ng Diyos, lahat ay prone to sin, lahat ay mayroon talagang pagkakataon mag-transgress sa law, makalimot sa kalooban ng Diyos, lumakad sa mga maling bagay sa harapan ng Diyos. Lalo na kung wala pang tinatawag na perfect sacrifice na itinuro ng gospel sa bagong tipan. Because sa mga panahon na yan, ay naniwala ko, mas mabigat ang struggle ng mga tao, lalo na like David and the rest ng mga hira ng Diyos sa lumang tipan. I can imagine how they suffer, they struggling sa laman. Because ang ilang pag-asa lamang ay ang Diyos na makaunawa sa kanilang kalagayan. Hanggat wala pang perfect sacrifice na totally magbablot out ng kasalanan, ang kahinaan ng laman ay pabalik-balik sa buhay ng tao. Kung tayo nga ay nasa kalagayan na tayo ay, sinasabi ni Pablo, kinote ko kanina, that you are being sanctified and justified, yet meron pa rin tayong mga kahinaan na nagagawa sa harapan ng Diyos. Na kailangan pa rin natin magpaayos, magpalinis lagi, magpatuwid. Pero sa lumatipan na ibang kalagayan, ang mga tao ay nag-suffer or nag-struggle sila
Gusto nilang lumakad sa kalooban ng Diyos, maging maayos sa lahat ng buong panahon. Pero David himself ay nag-pledge siya, kung ikaw, Panginoon, ay magtatanda ng aking mga kasalanan, sino ang tatayo sa harapan mo? Kung ikaw ay magtatanda ng kasalanan ng tao, sino ang tatayo sa harapan ng Diyos? You see? Kaya niwala ko na ito ay mahalaga, like Sunday sa ating narinig na exhortation, na as a believer, binanggit doon na kung ang Diyos nga, sinasabi natin ay mahal natin na hindi natin nakikita, iyan ang ating kapatid natin nakikita, hindi natin maibig, it is a shame, di ba? Ito ay malaking pagkukulang natin sa salita ng Diyos. At tayo ay nagiging hypocrites sa harapan ng Diyos. Right. Salamat sa mga simpleng salita ng Panginoon na nagpapaalala sa atin, hindi na dapat ganun ugali ng mga mananampalataya. Amen. We are to love one another. Kaya nga, napakadaming scripture sa Gospel of Christ, nagturo sa atin. Si Pablo, tinalakay niya ang pag-ibig, ang divine love, na kahit mapasa atin ang lahat ng karunungan, without love, it is nothing. Tayo man ay magpagaling ng karamdaman, gumawa ng mga himala, kung walang pag-ibig, it is nothing. Kaya napakalaga matutunan natin, makalakad tayo ng buong tiyak at maayos, tapat sa salita ng Diyos sa ating panahon. Because sa mga panahon na ito, when David pleading sa Diyos, naniniwala ko, they are struggling. Because wala pa talagang totally maglilinis ng kanilang kasalanan sa mga panahon na yan. Kaya yung mga scripture na binasa natin ay nagpapahayag na walang tao na haharap sa Diyos sa kalagayan na siya ay lumalakad in transgression. Now, pagdating sa gospel, sa Bagong Tipan, anong sabi ni Jesus? Punta natin ng John chapter 8. Sa mga panahon na ito ay hindi pa nahandog ang Panginoon, of course, as a sacrifice. Pero pinapakita na rin dito ni Jesus na ito yung kalagayan ng mga sinners or ng lahat. John 8 verse 7, when they persisted in asking Him, He straightened up and said to them, He who is without sin among you, dun sa babae na nakita on the acts of adultery, let him be the first to throw a stone at her. Kung sino man sa inyong walang kasalanan, siyang maunang bumato o magbato, kumuha ng bato at batuhin ang babae. And again, he stooped down and wrote on the ground. Now when they heard this, they began living. Nang marinig ng mga tao, yung sinabi ng Jesus na, He who is without sin. Ang mga tao ay nagsimulang, sabi diyan, when they heard this, they began living one by one, beginning with the older ones. And he was left alone. And the woman where she was, in the center of the courtyard. And straightened up, Jesus said to her, Woman, where are they? Nasaan na yung maraming tao na nandito kanina na gusto mag-witness at gustong dalhin ka sa paghatol because you are caught in the act. Napakarami siguro, we could imagine, lahat ay halos gustong bumato doon sa babae or mag-judge or humatol doon sa babae. Pero sabi diyan ng Panginoon, nasaan sila? Who are they? Where are they? Sabi diyan, did no one condemn you? She said, no one, Lord. And Jesus said, I do not condemn you either. Go, from now on, do not sin any longer. So, pinapakita ni Jesus is, walang sino man sa atin ang kayang tumayo sa harapan ng Diyos na hindi tayo nagkasala sa harapan ng Diyos. Wala sa atin na makakatayo na justified. Kahit anong pagtatanggol natin sa ating sarili, tayo, within our heart, makikita natin marami tayong kakulangan sa harapan ng Diyos. Kahit na tayo ng mga believer na, di ba? Kung tayo magiging mababa lamang lagi sa salita ng Diyos, wala tayong maharap, wala tayong maiharap na kabutihan. Lahat ng ating kabutihan ay basahan, sabi ng salita ng Diyos. Ang Diyos ay nasusuka, ang Diyos ay napupuot sa ganitong
bagay. Kaya sabi ng Panginoon, sige, hindi kita hatulan, pero huwag ka nang magkasala. Because ang babae na ito, kung hindi siya, hindi niya kikilalanin ang kabutihan ng Diyos, siya ay babalik-balik pa rin sa pagkakasala kung paano siya ay nabubuhay sa ganung kalagayan ng paghatol ay sa lumantipan na kailangan batuhin hanggang sa mamatay. Pero habang pumapasok ang biyaya sa panahon na yan, ay pinapakita ng Panginoon kung gaano kabuti pa rin ang Diyos. Na bagamat gusto niya ipakita na lahat ay nagkasala. Di ba? Yan ang tinuro ni Apostol Pablo, Romans 3 verse 23, "For all have sinned and fall short to the glory." Walang isa na makakatayo sa harapan ng Diyos. Walang isa na makapag-aaring ganap sa harapan ng Diyos. Lahat tayo ay nasumpungan na nagkulang, hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya kung babalikan natin yung pleading ni David, ay napakaganda. David is aware na kahit siya mismo, hindi na siya nagturo, siya mismo alam niya na meron pa rin siyang nagagawang kasalanan sa harapan ng Diyos. At para sabihin na, from the depths, ano sabi doon? From the depth out of the depths, I have cried to you. So it speaks of, gusto niyang makalaya dito. Gusto niya na maalis. Gusto niyang totally ay matapos ang bagay na ito. And that's why he's pleading with all his heart. Sabi niyan, out of the depths, I have cried. Sabi niya, Panginoon, kung ikaw ay magmamarka ng kasalanan, sino ang tatayo sa iyong harapan? Sabi diyan, if you, Lord, yung salitang if dito mga kapatids, a condition or supposition. Ano ibig sabihin niyan? Uncertain possibility. Ibig sabihin, may posibilidad na kayang gawin ng Diyos, yet hindi tiyak. Yung tinatawag na uncertain possibility. Hindi tiyak na posibilidad. Ibig sabihin, kayang gawin ng Diyos. But actually, mamaya natin, no, na ito'y actually ginawa ng Diyos. Pero sa tawag niyan, sa perception or sa nakikita ni David sa kanyang sarili, na ito'y kayang gawin ng Diyos, pero ang nakita ni David is, ang Diyos ay mabuti pa rin na Diyos. Ang Diyos ay may kakayahan na magkanda, magmarka. Of course, we believe, walang bagay na may lihim sa Diyos. Amen po ba mga kapatids? At ganoon nakita ni David, in his perspective, pwede itong gawin ng Diyos. Kaya ng Diyos isa-isahin lahat, ipakita sa iyo ang iyong mga kahinaan, ang iyong mga nagagawa pa na mali, ang mga pagkukulang mo pa sa harapan ng Diyos. Pero salamat, ang Diyos ay masagana pa rin sa biyaya at pag-ibig sa bawat isa. Ang pleading ni David ay nagpapakita ng pag-asa. Mayroon pa siya nakikitang pag-asa sa forgiving love ng Diyos. Na ang Diyos ay kayang magtakda, kayang magtanda, at kayang magmarka. Kaya niyang isulat lahat ng bagay. Pero ang Diyos ay nanatiling mabuti pa rin. Ecclesiastes, basahin natin chapter 12. Ano sabi dyan? Verse 14, "For God shall bring every work into judgment." Even Solomon saw and understood. Naunawaan niya na lahat ng bagay, lahat ng ginawa ng tao, "For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil." Lahat ng mabuti, lahat ng masama na ginawa ng tao ay, sabi diyan, dadalhin ng Diyos sa paghatol. So kung atin titingnan sa sulat ni Haring Solomon, it seems like talagang isinulat ng Diyos or hindi kinakalimutan ng Diyos. Lahat yun ay naka-store sa kanyang kaisipan. Lahat ng bagay ay nasa kanyang kaisipan. Hindi mawawala sa kaisipan ng Diyos ang lahat ng bagay. At pag-isipan niyo mabuti mga kapatid, because from Adam to the last na mabubuhay sa huling mga araw, ay subject doon sa
binasa natin sa Ecclesiastes chapter 12, verse 14, every works, God shall bring every work into judgment. Mula kay Adan hanggang sa pinakadulo mabubuhay sa huling mga araw, lahat ito ay dadali ng Diyos sa paghatol. So, ibig sabihin, wala rin talagang maililihim sa Diyos. Lahat ay haharap. Kumbaga, babasahan ng Diyos ng paghatol. Mabuti man o masama, sabi ng Scripture. And that's why si David, ay ito yung kanya nakita. Sabi sa verse sa isang version, sabi diyan, if you, Lord, kept a record of sins. Kung i-record daw ng Diyos ang lahat, isusulat, who could stand? Lord, who could stand? If you kept a record of our sin, O Lord, sabi niyan, who, O Lord, could ever survive? Sa isang version. Kapag ang Diyos ay nag-record, naglista ng lahat ng gawa ng tao, sino ang makakasurvive? Sino ang tatayo sa paghatol ng Diyos? And by the Scripture, nakita natin, even us, maging tayo na nabuhay sa uling mga araw, kung hindi sa biyaya ng Diyos, di ba? Lahat tayo ay on the record ang ating mga ginawa sa harapan ng Diyos. Sabi diyan, sa isang, gusto kong basahin sa Amplified, if you, Lord, should keep an account of our sins and treat us accordingly, kung ganun ang gagawin ng Diyos, sabi diyan, O Lord, who could stand? At naka-insert yung kaisipan na, before you in judgments and claim innocence. So ang nakikita diyan ni David, pagdating sa araw ng judgment, walang isang tao na mag-claim that he is innocent sa kasalanan. Lahat ng tao, lahat ng may buhay, wherein pa mga kasalanan ay ibabangon after ng millennium. Hindi para dalhin sa eternity, kundi sila ay hatulan ng great white throne of judgment ng Diyos sa mga panahon na yun. At anumang uri ng kasalanan na kailangan ng buhay sa ibabaw ng lupa will be judged accordingly. Pero maganda yung nakita ni David sa kanyang malalim na pleading na meron siya nakikita na ito'y kayang gawin ng Diyos, yet ang nakita ni David is, ang Diyos ay mayroong tinatawag na, sabi sa verse 4, but there is forgiveness with you. Bagamat alam niya, kayang gawin ng Diyos lahat ng bagay, pero ang maganda nakita niya, mayroon pa rin mabuti sa Diyos. Meron pa rin pagpapatawad, ibig sabihin, meron pa rin nakalaan na biyaya ang Diyos para siya ay ating katakutan. Because kung hindi tayo magsisisi sa ating kasalanan, tayo ay hantong sa paghatol sa uling mga araw. Kasama ng mga makasalanan sa uling mga araw na ito, walang matitira. Lahat ay dadalhin ng Diyos sa kawakasan. Pero katulad ni David, and katulad natin, tayo, sabi ng Scripture, tayo ay nakasumpong lamang ng biyaya ng Diyos. Sa gabi ito, nasaan ang mga nakasumpong ng biyaya ng Diyos, mga kapatid? Yan ang nakita ni David, sabi niyan, but there is, verse 4, there is forgiveness with you. You see, ang nakita ni David, ang Diyos ay Diyos pa rin na mapagpatawad na Diyos. Ang kanyang pag-asa, bagamat, sabi niya, Panginoon, pag inilista mo lahat, minalkahan mo ang aking mga pagkukulang, hindi ako makakatayo sa iyong harapan, kahit man sa araw ng judgment. Pero nakita ko, ikaw ay Diyos na mabuti. Hallelujah! Ikaw ay Diyos na nagpapatawad pa rin. Diyos na mahabagin, Diyos na mabuti, Diyos na nakakaunawa ng ating mga kalagayan. And that's why si David din ang nagsabi ng sulat, sabi niya, what is man that thou art mindful of him? Psalms 8 verse 4. That expressed na ang Diyos ay meron pa ring biyaya, may bahagi sa Kanya ng biyaya, ng pag-ibig, ng pagpapatawad. Yes, kaya ng Diyos markahan lahat. Wala sa atin dito mga katayong hindi na nagkukulang o nagkakamali o nagkukulang. No, ayokong gamitin yung nagkakasala. In the sense na ang ating mga kasalanan was paid in the cross. Pero tayo ay nagkukulang. Sabi ni Pablo, tayo ay nagkakasala ng kasalanan na hindi na ikamamatay, kundi mga kasalanan na
na tayo ay pwede pang idalangin natin, ipanalangin ang mga kasalanan na ito or mga pagkukulang, mga kahinaan pananlaman. No? But not the sin of transgression na minana sa ating mga magulang because yan ay binayaran na sa krus. But as we know, tayong lahat ay mag-a-agree din, naniwala ako, na lahat tayo ay merong pa ring kahinaan na nagagawa sa laman. Pero salamat, merong salitaan doon na nagsabi, the Lord, sabi dyan, ating puntahan, Psalms 115 verse 12. The Lord has been mindful of us. By the grace of God, sa pag-ibig ng Diyos, sa biyaya, sa kabutihan ng Diyos, ay naaalala niya tayo. And I believe si David ay naaalala ng Panginoon sa kanyang pleading. At ang Diyos, as we know, siya ay pinatawad sa kanyang kasalanan nang siya ay nagkasala sa kanyang pag-angkin kay Bathsheba. At ang Diyos, hindi Diyos na tawag niyan, ang tawag niyan, nagkukonsinti sa kasalanan. Because kahit man si David ay isang hari, siya ay hindi nakalusot sa judgment ng Diyos. At ang paghatol ng Diyos ay sabi doon, siya ay dapat mamatay. Pero nakita ni David, ang Diyos ay Diyos na nagpapatawad. Ang Diyos ay Diyos na mabuti pa rin. Ang sabi niyan, the Lord has been mindful of us. Psalms 115 verse 12, ating basahin. He will bless us, His people, Israel. He will bless the house of Israel. He will bless the house of Aaron. He will bless those who fear the Lord, the small together with the great. Ibig sabihin, kapag ito'y nakita mo na ang Diyos, na bagamat kaya niyang markahan ang ating mga kasalanan, pero siya ay Diyos ng pag-ibig na nagpapatawad, at kapag nakita mo ang bagay na yan, ikaw ay matatakot sa Diyos. Ikaw ay magbibigay reward or respect sa Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao, mga kapatid, huwag natin kalimutan. Kahit gaano man tayo kamahal ng Diyos, sabi ng Panginoon sa kaniyang sulat sa ating panahon, gaano man karaming aking iniibigay, aking pinaparusahan at sinasaway, hindi tayo kukonsintihin ng Diyos kapag tayo ay nagkukulang sa kanyang salita. That express only, ang Diyos ay tunay nga sabi ng Scripture, ang Diyos ay pag-ibig. Hallelujah! At kung ito'y sumasagana sa atin, kahit tayo ay nagkukulang, mayroong pantapat ang Diyos. Kung tayo, of course, kung tayo ay mababa sa ating puso, laging handang kilalanin ang ating mga pagkakasala o pagkukulang sa Panginoon. So like David, ay magkaroon tayo ng pagiging aware. Sa gabi ito, ay challenge tayo ng Scripture. Lahat tayo maharap sa salita ng Diyos at lahat tayo ay mayroong nagagawang pagkukulang. Pero maganda niyan kapag tayo lumalapit sa Diyos. Sino sa atin ang ginagawang bagay ito? Bago mag-start ang gawain, lagi na tayo humihingi ng patawad sa Panginoon. Lagi at sinasabi, Panginoon, nagkulang ako kahapon, nakalimutan ko ito, may na-offend ako, Lord, hindi ko sinasadya. Ang ating puso ay laging mababa sa harapan ng Diyos. Psalms 25 verse 7, sabi dyan, do not remember the sins of my youth or my wrongdoings. So again, yan ang nagpapakilala na David is aware na bagamat siya ay nagkakaedad na, nagkakagulang na siya, tumatanda na, pero alam niya na hindi makakalagpas sa Diyos ang mga kasalanan ng kanyang kabataan. Kaya sabi niya, do not remember the sins of my youth or my wrongdoings. Remember me according to your faithfulness, for your goodness sake, Lord. Ito yung isang uri ng prayer, mga kapatid. David is pleading because wala pa ang perfect sacrifice and he knows marami pa siyang wrongdoings o marami pa siyang kakulangan sa buhay na ito. And he is afraid na lahat yun ay mailista ng Diyos at ipakilala sa Kanya. That's why sabi ng kanyang prayer, Lord, alalahanin mo ako sa iyong pagtatapat at sa iyong kabutihan. Because ang Diyos, kapag ang Diyos ay nag-express ng kanyang biyaya
Ano sabi niya? Ako'y mahabag sa aking kahabagan. Ako'y maawa sa aking kaawaan. Of course, kapag ang Diyos ay nag-express ng mercy, ito ibinibigyan niya sa mga mababa ang puso na nakakakilala ng kanilang pagkakasala sa harapan ng Diyos. So kung ganito mga kapatid ang ating kalagayan ngayon, like David's, naniniwala ako, hindi tayo pahihindihan ng Diyos sa ating mga prayer, sa ating mga prayer requests. Meron ba kayong mga prayer requests sa gabang ito, mga kapatids? Naniniwala ako na kung ganito ang ating kaisipan, like David, napakasarap ng kanyang prayer. Huwag mong alalahanin, Panginoon, ang aking mga kasalanan, ang aking kabataan, ibig sabihin, huwag itong makapigil. Alalahanin mo ako ayon sa iyong pagtatapat. Because ang Diyos ay nangako, nagbigay ng covenant, nagbigay ng blessing, nagbigay ng tipan kay Abraham that sa mamagitan niya, He will bless the nations, and in your seed, all will be blessed. Ang Diyos ay nagpahayag na ng grace, ng biyaya, ng pag-ibig. Ito'y nakalaanas ng Diyos, inilaanas sa kanila na sasampalataya at susunod sa bawat salita ng Diyos. Kaya ang sabi ni Jesus, di ba, sa ating binasa na Sunday, if you will follow me, if you will believe and follow me, ay hindi ka nalalakad sa kasalanan. Ikaw ay lalakad sa liwanag ng salita ng Diyos. You will have light of life, sabi ni Jesus. At ganoon nakita ni David, mga kapatid. And I'm sure sa gabi ito, ay walang sino man sa atin na hindi relate sa bagay na yan. Na meron tayong mga tinatawag na kahinaan na nagagawa sa ating mga laman. But as long as like David ay aware tayo sa ating mga pagkukulang din, ang Diyos ay Diyos na nagpapatawad pa rin, mga kapatids. So what we're doing today is, anong ating kailangan gawin sa ating panahon? As we know, yun ay panahon ni David sa Lumang Tipan. Pero sa ilalim ng grace, as we know, na si Pablo ay nagturo, kailangan natin maging, tawag niyan, kailangan nating mabuhay sa salita ng Diyos. Kailangan natin lumakad sa tinatawag na newness of life. Otherwise, tayo ay mausumpunghang hypocrites, katulad aking binanggit kanina, or nagkukunwari lamang sa panampalataya. Punta natin Romans chapter 6, mga kapatid. Sa Romans chapter 6. Pagdating sa bagong tipan, ay ganito ang pinakita ni Pablo. Romans chapter 6, verse 1. So by the way, ang kaisipan ng mga kapatid ay pinagtibay ni Pablo by God's grace, no, sa biyaya ng Diyos sa mga panahon ng naibigay na o naihandog na ang sakdal na hain, which is the Lord. Nang ito'y bigyan diin ni Pablo ang pagiging dead to sin and alive to God, ay pinakita ni Pablo ang newness of life. Sabi niya, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Kung sa panahon ni David, he is pleading na wag nawang tandaan ng Diyos ang aking kasalanan dahil hindi ako makakatayo sa harapan ng Diyos. But sa ilalim ng grace, ang sabi ni Pablo, anong ating gagawin? Shall we continue in sin that grace may abound? Anong sabi ni Pablo? Certainly not. Hindi na natin sasadyain pa or hindi na tayo lalakad pa dahil basta tayo ay mahina sa bagay na ito, ay gagawin na lamang natin para ang biyaya ay managana? Certainly not. God forbid, sabi ni Pablo. How shall we, sabi diyan, who died to sin, live any longer in it? When David plead, he is aware and he knows mayroong struggle in the flesh. Pero under grace, meron na nagbayad ng ating kasalanan. At ang sabi ni Pablo, papaano tayo mabubuhay o patay na sa kasalanan, ay mabubuhay pa rin sa bagay na ito. So, ibig sabihin, bagamat meron pa rin tayong pwedeng gawin na pleading sa mga bagay ng kahinaan sa laman. Pero pagdating sa mga kasalanan, pagsadya at paglakad sa pagtransgress sa
sa kalooban ng Diyos, directly. No, ibig sabihin, sinasadya na natin, kahit alam na natin na mali ang isang bagay na ito. Ang sabi ni Pablo, kung tayo ay patay na riyan, hindi na tayo dapat buhay sa paggawa ng kasalanan. Or, sabi diyan, do you not know that as many of us as were baptized in Christ Jesus were baptized into His death? Therefore, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so, we also should walk in newness of life. Na-introduce sa pamamagitan ni Jesus ang newness of life because binayaran na ni Kristo ang ating kasalanan, ang ating transgressor na ginagawa sa harapan ng Diyos was already paid on the cross. Ang ating na lamang pleading ngayon dapat ay ang ating mga kahinaan pasalaman. Panginoon, wag mo nawang tandaan ito dahil hindi rin ako makatayo sa iyong presensya. And that's why dapat lagi tayong maging personal sa ating paghingi ng tawad sa Panginoon. Hindi na tayo kailangan lagi sabihin at turuan. Paglapit pa lamang sa harapan ng Diyos, sa presence ng Diyos, pagpasok sa fellowship, dapat meron na tayong puso na nanalangin sa ating upuan at humingi na ng habag at awa sa Diyos. Because deep in our heart, we know, nagkukulang pa rin tayo sa ating mga lakad sa Panginoon. And that's why last Sunday narinig natin ang Diyos, ay mabuti na Diyos na nagpapaalala sa atin, baka nakalimutan natin, hindi na tayo lumalakad in loves. Or, nakalimutan natin magpadama ng pag-ibig sa isa't isa, because may mga bagay tayong iniisip, may mga bagay na hindi pa naging maayos para sa atin, which is naging dahilan para mapigilan ang gawa ng Diyos. So because of the perfect sacrifice, ay pinakita ni Pablo ang newness of life. At ang sabi ni Pablo, tayo ng mga patay na riyan ay hindi na dapat, kaya nga sabi ko sa inyo kanina, ang hatred ay hindi na dapat nakikita sa isang Kristiyano. Because it was being paid on the cross, at you are buried in Christ in baptism, at kung paano si Kristo yung nabuhay na maguli, sabi ni Pablo, kasama tayo nabuhay sa newness of life. Well, kung tayo ay nagpapatuloy sa hindi pag-ibig, hindi paglakad sa truth sa ating panahon, then, hindi ka totoong ipinanganak sa Spirit, sa tubig. Hindi ka ipinanganak sa Espiritu ng Diyos at wala kang tunay na karanasan sa baptism of the spirits of God. At yun dahilan, paulit-ulit, nagkakasala, paulit-ulit na, minsan, dapat ay mga kainaan lang sa laman, pero minsan ay nagiging mabigat ang kasalanan. Because mayroong mali o mayroong something wrong sa isang bahagi ng iyong buhay bilang believer. So ngayon, kung tayo man ay nagkukulang, I can say, just be humble. Dahil sabi ni James, mapalad ang nagpapakumbaba. Di ba? Kapag tayo daw ay nag-confess, sabi, just confess your fault one with another, and the Lord will forgive you. So hindi na ito pinag-uusapan yung transgression na ginagawa ni David, nagawa ni David before. Because it was being paid in the cross by Jesus. Ang sinasabi lamang ni Pablo rito ay, pag tayo nagkulang sa isa't isa, maging mababa ang ating puso lagi sa paghingi ng tawad sa isa't isa. At yun yung pinapaalala sa atin last Sunday, na baka nakalimutan natin yung pag-express. Pwede mo sabihin that you have the love of God, pero to express it, hindi mo alam kung paano gawin. Kaya nga, sa isang simpleng pag-handshake, pag-express, pag-extend ng iyong kamay, ay bahagi na yan ng pagpapakita o pagpapahayag ng iyong pag-ibig sa kapatid. As you are claiming that you love God, ay pakita mo muna na mahal mo ang iyong kapatid. So that's it, mga kapatid. Kaya when David plead sa Diyos, ay napaganda ng kanyang example na pinapakita. Because totoo yun, ang Diyos ay kayang tandaan ang lahat ng ating mga pagkukulang. Kahit ngayon, wala sa atin makatayong maayos sa harapan ng Diyos except kung tayo ay humingi ng tawad. Pero nakita ni David is, ang Diyos ay Diyos na mapagpatawad ng Diyos. At ang kanyang pag-asa, nakita niya ang kanyang pag-asa sa pag-ibig ng Diyos, sa mapagpatawad na pag-ibig ng Diyos, ay magagawa niyang patawarin ako sa aking mga
kasalanan. And exactly what happens pagdating ng grace sa ating panahon. Napunta natin ay Philippians chapter 1. Anong sabi ni Pablo rito? No, hindi ko na pinuntahan nila mga bagay, no? Just to cut it short. Pero pagdating dito sa Philippians chapter 1, ang sabi diyan, this I pray, sabi ni Paul, that your love may overflow, may abound, that your love may overflow, still more and more in real knowledge and all discernment. Discernment means you are aware, nababasa mo, nakikita mo ang iyong bahagi. If God filled your hearts with love, it will overflow. Ito ay mag-abound because ang Diyos ay laging gumagawa at nagpapatuloy na nagpapala ng iyong buhay. Ang pag-ibig ay dapat mag-abound or mag-overflow. Kaya nga ulitin ko ang sinabi ko last Sunday, hindi ito mapipigilan. Hindi matatago ang gawa ng Espiritu ng Diyos. Kayo na mga patay na sa kasalanan, hindi nyo may natatago ang newness of life. And that's why when David pleads, he pleads for his transgression. At sa ating panahon, by the grace of God, ang atin na lamang ipinamanig, Panginoon, moldehin mo pa ako ayon sa larawan ng iyong salita. Ayusin mo pa ang aking pananampalataya, linisin mo pa ang aking buhay ng iyong salita, itrim mo pa ang aking candlestick ng iyong espiritu, linisin mo pa ang aking kaisipan, ayusin mo ang aking puso. Pero kung pag-uusapan ang pag-transgress, direct na pag-transgress sa Word of God, ay pinatawad na tayo ng Diyos. Pero dati kalimutan, like David, kayang gawin ng Diyos na markahan at tandaan ang ating mga kasalanan kung hindi tayo magpapakumbaba sa harapan ng Diyos. And that's why sabi ni Paul, this I pray. Kaya kung pag-uusapan ang hatred na tinalakay sa atin last Sunday, ay merong isang uri ng manifestation, mga kapatid, I can say, no, sa aking nakikita, na dapat nating bantayan sa ating sarili. At ito ay ang pagtatanda ng pagkukulang ng isa't isa. Kapag tayo ay nagmamarka at nagtatanda, at hindi mo makalimutan ang pagkukulang ng isang kapatid sa iyo, yan ay magiging bahid sa iyong pananampalataya. Because ang Diyos ay hindi nagmarka ng iyong kasalanan. Si David ay nag-plead because he knows God can do it. Pero nakita ni David yung forgiving love ng Diyos. Sabi niya, that there is forgiveness with you. Hallelujah! At sa gabi ito, yun din ang aking gusto sabihin sa inyo mga kapatid, hindi tama na tayo ay nagmamarka ng mali ng isa. Ang atin laging tingnan ay ang mapagpatawad ng Diyos na gumagawa sa bawat isa. Because, who knows, kapag ang isa ay nagkulang sa atin, unintentionally, at ang ating puso ay maaaring nalungkot, tayo ay naapektuhan, who knows, this brother or sisters ay na-realize na niya ang kaniyang mali sa harapan ng Diyos. At meron siyang ginawang pleading, Panginoon, ako ay namamanhig, ipagpatawad mo sa akin ang aking mga pagkukulang na nagagawa sa mga kapatid. So that's it, mga kapatid. Kaya ang prayer dito ni Paul, that your love may overflow in real knowledge and all discernment. Magkaroon tayo ng awareness or discernment, pagkakilala na tayong lahat ay nagkukulang din naman sa harapan ng Diyos. Kung sinasabi natin itong kapatid na ito ay masyadong ganon, masyado siyang ganyan, lagi na lang siya nakasakit ng damdamin ng iba. But who knows? Kung hindi tayo aware sa ating mga actions, tayo rin naman ay marami rin namang nagagawang pagkukulang. Hindi man sa kapatid, kundi sa mga salita ng Panginoon. Sabi diyan, so that you may discover or approve the things that are excellent, that you may be sincere and blameless for the day of Christ, having been filled with the fruit of righteousness, which comes through Jesus Christ, for the glory and praise of God. So ito yung aking sinasabi kanina, sa ilalim ng biyaya,
Sa ilalim ng pagpapatawad ng Diyos sa magitan ni Kristo, ang buhay ng mga believer is pinupuno ng bunga ng katuwiran ng Diyos. And that's why, hindi na dapat makita sa atin ang anumang uri ng hatreds. Dahil hindi yan bunga ng katuwiran ng Diyos. Ang nagpupuno sa atin ngayon ay katuwiran ng Diyos, kabanalan ng Diyos, kaayusan ng Diyos, Espiritu ng Diyos. At wala dapat puwang ang anumang hatred sa kapisanan ng mga anak ng Diyos. You know, iba yung anger sa hatred. Kanina na-mention ko, ang hatred is a deep, ano sabi doon? Sa meaning niya? Mabigat, extreme na damdamin. Extreme na feeling to dislike. At iba yung anger. Yung nagagalit ka lang, kaya nga sabi ni Pablo, di ba, pinaalala sa atin last Sunday, magalit tayo, huwag tayo magkasala. So hindi po yun hatred. Reaction mo lang yun sa mga nangyayari. Pero may biyaya pa rin. Huwag palubugan ng araw. Ibig sabihin, as much as possible, ayusin natin by the grace of God. Pero iba ang hatred. Iba yun. Kaya maganda yun na ituro sa atin ng Panginoon last Sunday na hindi na dapat ganun ang lakad ng mga anak ng Diyos. Because sabi ni Pablo, having been filled with the fruits of righteousness. At kung tayo pinupuno ng bunga ng katwiran, hindi ko rin ma-imagine kapag tayo ay nagtatanda pa ng mali ng isa't isa. Dapat ang ating ginagawa is, advice si Pablo, pray one another. Na ang Diyos pa ay maging mahabagin sa bawat isa, na ang Diyos pa ay magmolde sa bawat isa, na ang Diyos pa ang mag-alis ng mga bagay na maaaring pumipigil sa ating fellowship, at yan ay mga gawa ng laman, gawa ng mga bagay na pinapahintulutan natin sa ating mga laman. Pero sabi ng prayer ni Pablo, be filled with the fruit of righteousness which comes through Jesus Christ for the glory and praise of God. Kaya sa gabi ito mga kapatid, as we close, dalangin ko na makita rin natin yung nakita ni David. David has this kind of hope mula sa mapagpatawad na pag-ibig ng Diyos. Na bagamat ang Diyos ay tunay na may magagawa sa lahat ng ating mga naging kasalanan o pagkakasala, walang bagay na maililihim sa harapan ng Diyos. Lahat ay naisulat o lahat ay nasa kaisipan, lahat ay nasa, tawag niyan nasa kaisipan o remembrance ng Diyos, sa alaala ng Diyos. Well, yun pa, pagdating sa Revelation chapter, punta natin ng chapter 19, bago makalimutan, or 20. Kung pag-uusapan ang kalagayan ng mga sinners, totoo yung sinabi ni David that God can mark down, or that God can mark, or kaya niyang tandaan ang kasalanan. Because sa Revelation chapter 20, verse 11, ay meron tayong makikita rito na pamilyar tayong lahat ng mga aklat. So hindi po yan literal na aklat, no? Kundi I can say, yan ay kaisipan ng Diyos in His remembrance, being God's, na walang bagay na hindi naging lingid sa Diyos. Sabi sa verse 11, then I saw great white throne. So ito yung nabanggitin natin kanina. And Him who sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great. So ito after ng millennium. And saw the dead, small, great, standing before God. And books were open. And another book was open, which is the book of life. So yung binasa natin sa Ecclesiastes chapter 12, ito yung binabanggit. Nadadali ng Diyos ang lahat ng gawa ng tao, maging mabuti man o masama, ay mayroong judgment na ibibigay ng Diyos. Pero pagdating sa mga sinners, ay ganito ang pinakita ng Panginoon kay John. And the dead were judged according to their works by the things which were written in the books. The sea gave up the dead who were in it, and death and Hades delivered up the dead who were in them, and they were judged. So lahat sila ay hinatulan ng Diyos. Each one according to his works.
Kung babalikan natin ang kaisipan ni David, ginawa pa rin talaga ng Diyos, minarkahan niya, tinandaan ng Diyos, or sabihin natin, para mas maunawaan natin, isinulat sa aklat. In His remembrance, ang lahat ng ginawa ng tao. They were judged, each one according to his works. Then death and Hades were cast into the lake of fire. This is the second death. And anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. So, ibig sabihin, ginawa din talaga ng Diyos ang pagmamarka sa mga taong makasalanan. Ibig sabihin, walang nakalusot ni isa man na gumawa ng kasalanan sa mga unang mga panahon hanggang sa mga dulo ng mga panahon. Walang isa na makakatayo na innocence by transgressing the law or the word of God. Lahat ay haharap in judgment. Pero ang isang maganda na pinakita sa buhay ni David, ang biyaya ng Diyos, na ang Diyos, bagamat kayang magmarka ng kasalanan, ang nakita ni David that there is forgiveness in you, O God. Ang nakita ni David ay ang sagana pa rin na pag-ibig ng Diyos, which is sa huling mga araw, ang iglesyang ito ang nagbe-benefit ng mga pangako ng Diyos. Because in the cross, all our sins was blotted out. Well, in fact, nakalimutan na. Sabi ng Scripture, kinalimutan ng Diyos, itinapon sa dagat ng pagkalimot. Wala nang maililista pa o hindi na kaya, hindi na magagawang markahan ng Diyos dahil it was being blotted out 2,000 years ago. Pero hindi natin pwedeng sabihin na hindi na tayo nagkukulang ngayon. Magagawa pa rin natin mamanig sa Panginoon, magagawa pa rin natin mag-plead ngayon sa gabing ito sa marami pa nating mga kahinaan, pagkukulang, ay dalayan ko na maging mababang ating mga puso na lagi tayong humarap na maayos, malinis ang ating mga puso sa paghihingi ng tawad sa Panginoon. By the grace of God, salamat. Sino nagpasalamat sa gabing ito na hindi na matandaan ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Pero hindi pa ibig sabihin niya na nakalimutan na niya. Of course, alam ng Diyos ang lahat. Pero for the sake of His, sa ating binasa kanina, sabi doon, that you may remember me for the sake of your goodness. Sabi ni Han David, ay alalahanin mo ko sa iyong pagtatapat. At yun ang ating gagawin sa gabi ito, mga kapatid, as we continue praying one with another. Ang aking pleading sa Panginoon ay, Panginoon, patuloy mo pa kaming linisin sa aming mga kahinaan sa laman. Are you with me, church, sa gabing ito? Marami pa tayong dapat ayusin sa atin. Nagpapasalamat ako sa Panginoon because sa mga simple mga salita like Sunday, hindi ang Diyos mangungusap ng mga ganung mga bagay na pwede kong sabihin na mabibigat. But I thank the Lord because meron pang gustong ayusin ng Diyos. Meron pang gustong patunayan at ipakita sa atin, maaring na-overlook natin ang marami pang mga bagay. Yung simple lamang na paglapit at pag-shake hands sa isang kapatid ay expression na ito ng pag-ibig ng Diyos. Kung tayo nahihirapan mag-express ng ganong bahagi, there is something wrong sa ating pag-claim na tayo ay mga mananampalataya. But I pray, sabi nga ni Pablo, this is what I pray, that the love of God may abound in you continually sa mga panahon na ito. Tayo manalangin, let's bow our heads for a moment. Dear God, we thank you for your word tonight, Lord. Salamat sa napakasarap na biyaya, Panginoon, na aming nakita, naranasan, O Diyos, nasaksihan sa iyong mga salita. And like David, O God, lahat kami, Panginoon, ay nakakita ng aming mga pagkukulang, nakita namin ang aming mga flaws, nakita namin ang aming mga nagawa beforehand, O God. Bago pa man, Panginoon, umabot sa mga panahon na ito, ay pinakita mo sa amin, like Paul, ng kanyang isulat sa mga taga-Korinto, na gayong kayo sa mga panahon na kalipas, but you are being washed, you're sanctified, you're justified because of Christ. Hallelujah. At hindi na dapat, O Diyos, kami ay masumpungan pa na lumalakad sa ganung mga bagay, O Diyos, na pagkakasala sa iyong salita, O Diyos, sa iyong harapan. Kaya sa gabi ito, Panginoon, I just pray, O God, na patuloy pang mag-abound sa Diyos, patuloy pang pasaganain sa amin ang iyong biyaya, ang pag-ibig sa isa't isa, O Diyos, at matutunan pa namin mag-express, hallelujah, magpahayag, magpadama, magpakita, O Diyos, dahil sa ganitong paraan, mahayag ang iyong kalooban sa iyong iglesia. Katulad ng sabi ni John, paano namin ibigin ang Diyos na hindi nakikita ang aming mga kapatid na amin nakikita, hindi namin maibig-ibig. Oh God,
Forgive us, Lord, sa ganang mga bagay. Bigyan pa kami, O Diyos, ng right understanding sa iyong salita, O Diyos. At bayaan, Panginoon, na ito'y iparanas mo sa amin at maging isang realidad sa buhay ng bawat isa. We thank you for your word. We thank you, O God, sa iyong biyaya sa gabi ito, O Diyos, sa fellowship na patuloy na pinagkaloob sa ministry. At ikaw, O Diyos, ang magpala pa sa bawat bahagi, O Diyos, ng iyong iglesia sa dahong ito, from aming mga elders and deacons, O Diyos, every ministry, at ang bawat kalakihan sa iglesia, O Diyos, na magamit pang instrument, Panginoon, sa ikalitibay at ikalalago pa ng iyong iglesia sa limang araw na ito. Lord, both of us, men and women, O God, I pray, na palaguin mo pa kami lahat sa pananampalataya, sa pagkaunawa sa iyong salita, O Diyos, at paglakad sa pananampalataya sa limang araw na ito, O Diyos. May you bless every one of us, Lord, at sa lamang ay aking maingit na ibinabalik lahat ng papurit pa sa lamang pagdakila sa lahat ng biyaya na ito, O Diyos, na aming tinanggap sa mga panahon na ito. Ang lahat na ito ay sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Kristo Jesus. Everybody say, Amen.